Ito na ang 2 years review ng CR152. Let's go! So actually, hahatiin natin sa 2 o 3 part ang vlog na to. Una natin pag-uusapan ay yung mga bagay na inilagay natin sa motor na to. So 2 years na tong motor na to sa akin at brand new ko siyang nakuha. At ito ay yung odo niya, 35,198 kilometers. So ang una kong pinalitan ay itong handlebar. Alam nyo naman na medyo pasubsob ang posture sa stock ng motor na to. At ngayon, naka fat bar siya na with riser. Meron din siyang classic diamond handle grip. Yan, medyo pudpud na. Tapos pinaglagyan ko rin siya ng voltmeter na merong charger. Meron din siya ditong cellphone holder. Yan, nandyan. Ang side mirror stock pa rin. Ang next natin na binili ay itong fork bag. So actually hindi ito yung una kong fork bag. Yung una natin ay yung may mga butones na parang metal. So hindi ko i-recommend sa inyo yun, yung parang may buckle type. Hindi ko mare-recommend sa inyo yun kasi nangangalawang yun. Tapos ayun yung naging resulta, may kalawang na to. Yan. Yung kalawang na yan galing yan dun sa una kong fork bag. Ang susunod naman natin ay itong top box bracket. Yan. O nga pala, yung mga link ng mga parts na dinidiscuss natin ay nasa baba lang ng video na to para mabili nyo rin kung gusto nyo. So syempre bumili rin tayo ng top box, alloy top box yan, medyo mabigat. Ang susunod naman ay itong ilaw sa ating headlight. So dati naka bulb type, ngayon LED na. So tri-LED yung pinalit ko. Makoto ata yung tatak. Yan. So puti, low ulit pero yellow, tapos yellow white, pero pag ang high niya laging puti. Yan, laging puti. So mas malinaw na siya kaysa dun sa bulb type na nauna. Signal lights pares pa rin. And then susunod naman ay itong dual sports tires, 130 by 80 by 17 Dura tire to, Dura tire. And then nung pinalitan natin tong likod na gulong, syempre mas mabigat, kaya naman yung rear sprocket natin pinadagdagan na rin natin ng about 2 teeth. So nalimutan ko lang kung anong specs nito, pero ilalagay ko na lang sa screen. Yung engine sprocket ganun pa rin, stock pa rin yan. And yung kadena, syempre sinabay ko na sa sprocket yung pagpapalit ng kadena kasi yung stock ay medyo upod na. Pinalitan na rin natin yung ating front tires. Ito ay Corsa tires dual sports. So Corsa Cross S ata to, di ko alam. And 90 by 90 yung size niya. Kasabay nga pala ng pagpapalit natin ng handlebars ay itong ano bang tawag dito? Exhaust strap, heat sink wrap, di ko alam, nalimutan ko na. Pero madumi na, natagasan na rin siya ng engine oils kaya nangitim. And then mapapansin nyo may taklob na to. Ayan, may taklob. Epoxy yan na heat resistant. Kasi kaya ko yung ginawa, laging tumatalsik no, yung mga ganito dun sa group, sa Facebook groups. Inunahan ko na, nilagyan ko na ng epoxy. Spark plug, NGK na yan. Iridium yung nilagay ko. Lalagay ko na lang ulit yung specs sa screen. Etong upuan ay ano lang to, cover. So may ano lang siya, strap. So patong lang siya. So ibig sabihin nandyan pa rin yung stock niya. And may strap lang siya sa ilalim. Actually pwede ko siyang ipatak o yung ipa-permanent. Pero pag kasi nagsawa ako, pwede ko siyang agad-agad palitan, di ba? Bibili lang ako ng bagong kulay and palitan ko siya kasi naka-strap lang din naman. So dahil nga nagpalit tayo ng handlebars, mas mataas to. So pinalitan na rin natin yung ating clutch cable. So mas mahaba na yun ng konti. Brake cables and throttle cable, same pa rin siya, abot pa rin naman. Iniba lang yung ruta ng brake and throttle cable para umabot. So dati nakapalibot yan dyan, diniskartehan na lang. Nagkaroon na rin ng tagas itong sa part na to sa kanan. Napalitan na rin yung gasket na nandito. And ito yung lagi kong pinapalitan every now and then, although medyo mura lang naman. Yung switch, brake switch dito sa unahan, lagi siyang pumapalya. Although mura lang siya, 50 pesos something ganun, pero yun nga, hassle kasi laging pumapalya. Kahit sprayan ko siya ng kung ano-ano na pampatanggal ng kung anong dumi dyan, pumapalya pa rin. Ganun na rin dito sa foot brake light switch, napalitan na rin yan. 2 beses ko nang napalitan yung brake pads nito. And then recently itong tensioner and then yung timing chain, napalitan na rin. Actually marami pa akong kailangan palitan dito, lalo na sa mga kanyang gaskets and o-ring kasi sobrang daming tagas talaga.
As in every now and then tatagas dito, papalitan ko yung gasket, tatagas naman sa kabila. Puro ganon, no. Ayan, so dito sa taas may tagas na dyan. Yung gasket dito napalitan ko na, hindi ko lang kung saan natagas, baka dito sa clutch lever na to. So dito rin sa kabila may tagas din dito, tsaka dito. Yun yung nakakasakit ng ulo dito sa motor na to. Yun yung mga next kong papalitan. Actually lalagyan ko pa to ng mini driving light and engine guard dito. Mahina din talaga yung ilaw nito kahit napalitan ko na ng LED. So sa tingin nyo, ano pa ba yung mga pwede kong palitan at dapat kong palitan sa motor na to? Comment nyo lang dyan sa baba ng video na to para matulungan nyo rin ako and matulungan din natin yung ibang nanonood. At kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials katulad nitong video na to, hit that subscribe button para mas updated ka dahil every Friday lagi tayong may video. Yung susunod natin na part ng review na to is yung mga nasira, yung mga pinalitan ko internally, kailan ba siya nasira, and yung mga isasuggest ko sa inyo, at overall kung isasuggest ko ba to as your next bike. Again, this has been JZ. Enjoy the ride. Let's go.